biyaya niya ay laging sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingap sumayaw para sa kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya. Di ba't kay buti ni Jesus, makasalanan ay kanyang tinubos, wala nang makapapantay sa kanyang dakilang pagmamahal, kaya't halina magsama-sama, magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingap sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingap sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Salamatan siya. Magsama-sama, kaya't halina magsama-sama, magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingap sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingap sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Pasalamatan siya. Sa pagsikat ng araw, ngalan niya ay purihin, awitin natin ang pag-ibig niya. Hindi siya nagbabago, noon, ngayon, kailanman, biyaya niya ay lagi niyang laan. Tayo'y magkaisa, nasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipagsigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Welcome to Love Fellowship Church, International Columpete. We are a family that promotes loving God and loving people. Join us as we celebrate the goodness of our God on the following online services and gatherings. Sunday celebration. First service, 7 a.m. to 9 a.m.
Second service, 10 a.m. to 12 p.m. First service, 7 a.m. to 9 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 p.m. Okay. Good evening everyone. Yan, sino po nandiyan? 4,000 and counting. At Gloria Cuenco, good evening. Mahina raw ang signal. Lord, palakasin po ang signal namin. Si Sternelia Clemente. Hello po, Ma'am Reyna Encantada. Kami po ay from LFCI Kalumpit. At yung nga po, we're promoting this 50 Days of Supernatural Transformation starting this Sunday. Yan, so this is the Simbahay Season 2. Kaya we're so excited for that. At magkakaroon din tayo ng online simbahay via Zoom. So we're gonna just have to gather kung sino po yung interesado. Siguro twice or thrice a week kung ano yung schedule na mag-fit sa ilan sa atin. So that they will not miss the lessons na we will be discussing. At ito nga po ay patungkol sa 7 areas ng ating buhay, sa spiritual, physical, emotional, mental, relational, financial, and vocational. So napakahalaga po na talagang tayo po ay lumago at ma-transform in those areas of our lives. So before we continue, let's pray po. Tayo po yung manim na lang. Father God, salamat po sa gabi ito. I pray na sabi mo sa iyong salita na 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, kaya sa kalagitnaan. Kaya Lord, we just pray that you'll be with us. Lord, kahit wala pa yung mga kasamahan ko, I pray Lord na ito nga po ang tuloy na mag-encourage Lord na kami po ay matuto at lumalim sa gawain ito sa pangalan ni Jesus, and everyone say amen and amen. Yan, praise God. Yan, so sa mga kasamahan ko po, I hope you will find your link. Ipinadala ko sa inyo. So anyway, tuloy tayo kahit ako nag-iisa lang dito. Kasama naman natin si Lord. Yan, so tayo po imayod sa Panginoon, tayo po magpuri. Kasi worship po tayo pag soaking night ay pag simbahay online. So let's praise God together to this song. Halina't purihin ng Diyos. Halina't purihin ang Diyos na buhay. Lahat ng bansa ay magpuri sa Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin.
Amen. Purihin po natin, Panginoon. Tayong sumamba sa Panginoon. Iwalatin po natin ang Panginoon sa gabing ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita.
Panginoon, minamahal kita. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, minamahal ka nga namin, Panginoon. That's our prayer, Lord. Amen. Praise God. Thank you, Lord, for that wonderful praise and worship. Hello po, Ate Gloria Cuenco, Ate Lumaglalang, Ate Nelia Clemente, good evening. Baka meron po kayong testimony dyan, pwede niyo pa i-type para po mabasa natin. Dahil it's testimony time. Wala akong kasama ngayon. Hindi pa yata na-inform sila. It's testimony time, kaya sino po gusto magpasalamat, babasahin po natin yung testimony. Pero meanwhile, ako po magpasalamat sa Panginoon. Salamat po sa biyaya at lakas ng Panginoon na binibigyan niya sa akin sa kabila ng kakaibang kalagayan. Talagang it's really a battle somehow para sa inyo po. Lalo po ngayon magpapasko. Sabi nga, ito yung mataas ang yung loneliness quotient. Yan, so lalo po sa mga nawalan naman sa buhay. Pero kaya natin, the Lord is with us. Kaya naramdaman kaya katuloy na pumunta ako sa Pulilan, isa yun sa mga pinapasyalan namin dati. Naalala ko tuloy. Pero sarap alalahanin, pero at the same time, salamat sa kalakasan ng Panginoon na binibigay niya. Kapag dumarating yung ganun mga flashback memories, the Lord is just quick enough to strengthen me, to encourage me, and to continue to comfort me. Amen. Praise God. Kasi talaga sa lang, kaya kailangan natin talaga ang bawat isa. Kailangan natin talaga yung tayo merong makakaano. Kaya nga salamat din sa lagi ko kasama ngayon, si Kuya Ogie. Talagang halos, talagang nagluluto pa ako. Siya kasama ko din na pumunta sa Plaridel dahil nilakad ko yung para sa PSA o sa lisensya ko sa pagkakasal. Yan, salamat. Sinunadya ko, ibang kami sa mga pasyalan. Yan, okay. Good evening, Pigeon. Pinadalan ka ng sopas ni Lloyda. O nga po, yan, mamaya kakainin ko pagkatapos ito. Kasi nakasalang na akong dumating si Kuya Ogie. Okay, so without further ado, tayo wala po ang aking mga kasama magte-testify. Yan, salamat din sa, yan, marami akong mga ganap ngayon eh. Kaya katulad nga, galing ko ako hapon sa SM Clark, kayo naman sa SM Pulilan. Yan, may mga appointment, hindi mo basta pasya lang yan. May mga minute tayo. So tayo pidadako ngayon dahil nga po marapit na po magsimbahay. Ito po yung 50 Days of Supernatural Transformation. I hope na lahat po ay mag-join, kahit kayo ay online or mga natuturo dyan at sa mga bahay-bahay. Let's bring the message of transformation sa bawat tahanan, sa spiritual, sa physical, sa mental, lalo na emotional, relational, financial, at vocational. Yan. So marami po tayong pag-usapan tungkol dyan. Pero before that, I would like to encourage every one of us sa kalahagahan ng home cell groups o simbahay. Ba't ba kailangan meron simbahay o cell groups? Yan, kanina galing sila sa house church. Bukas merong house church dito sa aming bahay tomorrow. Sa area 2. At ang area 3, medyo sumasalidan na naman dahil nga po nawalan naman sila ng mga pagbaha-baha. Pero hopefully, they can recover anyway. Yan po. So, yan, the importance of home groups. Yan, wala tuloy ang tagbasa. Wala si Kuya Ronald. Kuya Ronald, where are you? Ako taga si Kuya Ronald. Pagdala yung ating followers. Highlight. Yan. Highlight. Yan. So, the importance of home cell groups. Bakit ba mahalaga ang mga cell group? Yan, para babasa natin.
Yan. So, Hebrews 10:24-25. Wala akong brother Willie rito ngayon. Pero let's see. We must consider how to rouse one another to love and good works. We should not stay away from our assembly, as is the custom of some, but encourage one another, and this all ano ba ito? Wala. Yan. All the more, just you see the day drawing near. Yan, malapit na dumating si Lord. Tagalugin natin. Dapat nating pag-isipan kung paano natin mapapalakas ang bawat isa sa pagmamahal at paggawa ng mabuti gawa. Dapat tayo manatili sa pagsasama-sama, katulad nga ng wag tayong umalis sa pagtitipon at pagsasama-sama, katulad nga darong ng ginagawa ng iba. Ngunit magpalakasan tayo sa bawat isa, lalo na ngayon nakita natin malapit ang dumating ang Panginoon. Yan sa NIV version mas malinaw, ibang version yata ito, ibang version ba ito? Let us consider how we may spur one another. Sabihin ng spur yung talagang magising toward love and good deeds, and not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Yan, dahil alam natin malapit na dumating si Lord, kaya kailangan natin talagang pahalagaan yung pagtitipon. Yung katulad nga ng ginawa ngayon sa bahay ng Sister Loida, na nakita ang dami umattend, maraming mga kapitbahay na nakadalo, at yan, sayo mo sa mga hindi nakadalo. Pero those are times na talagang we don't want to miss. Kasi nga po ay ito yung nagpapalakas atin, ito yung talagang malaking bagay. Kung tayo aasa lang sa church service tuwing Sunday, naku, napakalaking kakulangan yun. Parang pang in between dapat meron tayong parang magko-connect sa palakasan, kasi nga kung tayo nakakatanggap ng mga spiritual nourishment during Sundays, hindi kumbaga parang pagkain lang din yan, kapag baka bukas makaliwa ubos na kagad yung lakas na yon. So kailangan meron kang panundok, kumbaga meron kang in between na, di ba, ayun ang purpose ng merienda, di ba? For example, kaya tayo merienda sa hapon kasi between tanghalian at hapunan mga ilang oras yun, magugutom ka na. Diba? Talagang pagdating sa baka gutom ka. So yung merienda ay paraan para tayo po ay makarating pa hanggang sa hapunan ng malakas pa. Kaya ganoon din po ang gawain natin ng mga midweek sa mga house church o mga cell group o simbahay, na ang purpose ay talaga mapalakas tayo in between Sundays. At para at the same time, para talagang madala natin talaga yung gospel sa ating pang-araw-araw na buhay, na hindi lang pang Sunday ang ating Word of God. Amen? Hindi lang tayo nagbabasa ng Bible tuwing Sunday, kundi dapat talagang araw-araw ginagawa natin yan. So ano ba nangyayari kapag tayo po ay nagkakaroon ng gawain? Christ calls us to care for one another. Tinawag tayo ng Diyos para tayo po ay magmalasaktan sa bawat isa. Hindi tayo nabuhay para sa sarili lamang, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Kaya sabi ng verse 24, let us consider one another. Kung malasakitan natin ang bawat isa, isipin natin ang bawat isa. Yan, yung cell groups, yung house church, yung simbahay, allow real relationships. Yan, dyan tayo nagkakaroon talaga ng Christian relationships, sa kung saan nagkakaroon ka ng kasangga, kakilala, na talagang magiging, ang tawagan natin dyan ay spiritual barkada. Diba? Yung talagang, kasi nga, minsan yung sa pamilya pa, maaaring hindi mo open up yung mga ibang struggles mo, diba? Pero kapag meron kang spiritual group o friends na makakaintindi sa iyo, yun, malaking bagay yun, makakatulong sa atin. Because everyone is known, valued, and cared for. Kapag tayo na sa cell group o sa simbahay, marami ka nakikilala at ikaw ay napapahalagahan at ikaw ay pinagmamalasakitan, inaalagaan. Napakasarap yan yun, di ba? Na merong nag-aalaga sa iyo, na merong tumitingin sa iyo, na merong kumukumusta sa iyo. Ang hirap kaya nang walang kumukumusta sa iyo, di ba? Kaya nga, di ba, malaking bagay yung kahit ikaw ay mag-hi lang sa Messenger, o kaya magkamusta lang, talagang totoong kamustahan. Malaking bagay po yan. At yung pagmamalasakitan niya, yung care happens best in smaller circles. Hindi nangyayari yan sa laki ng church, di ba? Kapag tayo, ako nga, minsan nga, pag sa church, meron akong hinahanap, akala ko hindi umatin pala.
So sa ganung kalaking ground sa church natin, enough na yun para minsan ma-overlook ka. Pero kapag sa cell group, ikaw ay meron talagang papansin sa Diyos. Meron kang kakilala. Kaya nga minsan na excitement din ng mga din sa church ay nakikita-kita yung mga nasa cell group. Diba? Kita natin yan sa mga ibang cell group na talagang nabuhay ang kanilang pag-friendship and bonding through the simbahay. So naway, dumami pa yung mga ganung klase na talagang lumalaki ang mga friends mo at dumadami ang kakilala mo lalo sa church so that you will have the confidence, magkakaroon ka ng kalakasan, magkakaroon ka ng mga makakatulong sa iyo lalo sa panalangin at kapag may mga problema, nandiyan meron kang mga friends talagang magba-backup sa iyo. Ang tawag nga natin diyan is life support system. Now you will not go alone on this life lang on your own. Kailangan mo talaga meron kang ka-backup, kailangan meron kang talaga alalay. Yan, di ba? For example, kanina lumaban si Miss Universe natin sa Thailand. Hindi na siya mag-isang pumunta roon. Meron siyang team na nag-aalaga sa kanya, nagba-backup sa kanya, nag-guide sa kanya, lahat nag-assist sa kanya and all that. So hindi lang isang tao 'yun, kundi marami. Ang tawag nga team Atisa, kung ang pangalan niya ay Atisa, di ba? So ganun din tayo ako aminado ako na I cannot do it alone. Kaya nga sa to lang isang confession na ginagawa ko ngayon sa inyo ay medyo nahirapan ako ng konti dahil ang laking kawalan sa akin si Pastor Marcel as backup, as supporter, as number one cheerer ko, parang gano'n. Kaya anong nawala siya talagang isa yun sa adjustment na ginagawa ko. Kaya nga I'm appealing to the leaders of the church, to my friends and ay mga kasama sa ministry na help me out, back me up, talagang supportan niyo ako. Maramdaman ko na nandiyan kayo, nandiyan ako nag-iisa, lalo sa simbahay, na hindi lang ako yung excited, kundi lahat tayo excited. Diba, lahat tayo sa suporta talaga sa gawain ito. At malaking bagay kahit kayo na ilan na nandiyan napakalaking bagay. Ang hirap kaya magsalita ng wala nakikinig, di ba? Although alam ko may makakapakinig dito dahil maaaring merong aksidente ni makaklik niya to, matouch siya. Pero maganda yung meron tayong talagang nandiyan nakasama at kayo din na yung mag-share, kayo na rin yung mag-promote, kayo na rin yung mag-encourage sa iba na makinig tayo sa simbahay online. Hindi na kayo kailangan umalis sa bahay, nasa bahay na lang kayo, makikinig na lang kayo at kayo ay mabe-bless na ng Word of God. Diba? Di katulad dati na walang online, talagang kailangan magkita-kita tayo, di ba? At kapag bumagyo, umulan, limitado na tayo. Kaya ngayon, salamat. Dahil nga kahit umulan, bumagyo, meron pa rin tayong paraan magkita-kita, pero parang kahit na nasa abroad, yan, meron tayong mga naabot sa abroad through this online simbahay. Kaya malaking bagay, di ba? Kaya supportan natin, lalo ngayon sa simbahay, what I will do is tuwing Thursday or Friday or tatlo sigurong ay magkakaroon tayo ng Zoom online private group. Hindi siya naka-live pero it will be live later. Ibig sabihin exclusive muna sa mga atin sa Zoom para talaga magkaroon ng discussion, magkaroon talaga ng openness. Kasi nga baka din naman kayo mag-open kapag, di ba, kapag naka-public yung group. Pero kung private ay maaari kayo mag-open tapos yung pag nag-live tayo, hindi na natin isasama yung mga private matters na hindi na kailangan isama sa public, di ba? Parang ganun. So para may protection. So we care. We want to really do our best para tayo tayo ay maging blessing sa bawat isa. So let's panawagan ni Lord to na tayo ngayon magsama-sama. Kaya I do hope na tayo po ay makiisa sa ating ginagawang simbahay at then katulad ng verse na to, Christ calls us to care for one another. Sabi ni Lord na tayo nga po ay magmalasakitan sa bawat isa. Okay, cell groups stir up love and good works. Yan. Ang mga cell groups ay ito yung nakakatulong para tayo po ay ma-stir up, magising sa magpamahalan at magbubuting gawa. Sabi ng verse 24, stir up love and good works. So ignites and strengthens our faith. So kapag tayo nagsasama-sama, di ba, mapapalakas ka talaga kahit pupunta ka sa gawain, mahina ka. Kasi magpapatotoo, makita mo na yung kapatiran mo, ilalakas ka na talaga di ba? Ang hitar ka na nag-isa ko, talagang isa yan sa talagang lessons that I'm learning right now in a hard way. Talagang totoo yung sinabi ng Bible, it is not good for man to be alone. Kasi naranasan ko ng magkaroon ng asawa for 25 years at talagang napakalaking blessing at nung nawala siya talagang wow,
talagang ano talagang ang hirap kumilos, ang hirap talaga. Pag nawawala akong gamit, "Mami, pakitulungan nga ako, nawawala yung gamit ko." Kaya nga ano, kaya nga isang encouragement ko sa mga may asawa, talagang value niyo yung mga asawa niyo kasi bigay talaga ni Lord 'yan. Blessing ni Lord talaga 'yan na kayo ay magbahalan, magpalakasan, 'di ba? So kung ano man ang iyong asawa, magpasalamat ka dahil marami ngayon ang nag-iisa, isa na ako do'n. Na talagang nahihirapan kapag walang asawa dahil sinabi ng Bible, hindi mabuti sa isang tao na nag-iisa. Kaya nga kapag dalawa kayo, sabi ng Bible, pwede kayong magpalakasan, di ba? Kapag naghihina isa, pwedeng ikaw ay mag-encourage, ikaw ay tunay na talagang mag-lift up. Kapag sabi ng Bible, kapag may nadapa, pwede mong ibangon yung kapartner mo para siya nga ay, siya ay mapalakas. So kapag how much more sa cell group, di ba? Sa cell group na talagang marami kayo, magpapalakasan kayo, kaya nga maganda kapag mayroon nawawalan sa cell group, talagang hanapin niyo at talagang pagmamalasakitan, ba't kaya wala si brother? Ba't kaya wala si sister? Hindi yung maap pa, di ba? Malaykot pa kailan po. Hindi ganon, di ba? Walang ganon. Dapat po talaga nagmamalasakit tayo sa bawat isa. Talagang we care, we do care. Sabi natin, uy brother, sister, na-miss ka namin kahapon. Di ba? Kahit PM lang, kahit text. Maramdaman nila na importante. And that's very, very special. Talagang sa totoo lang, isa yan sa dahil kung bakit marami nade-depress, marami nagpapakamatay, marami parang gusto ng parang wala. Kasi nga parang feeling nila wala namang masasaktan, parang wala namang magke-care kung mawala sila, something like that. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang community o cell group like that, ang sagot sa depression, ang sagot sa ako, sa kalungkutan kong nararamdaman madalas, ang solusyon na talaga sa akin, kausap Kaya nga kung nakita niyo ako madalas ako lumalabas, bisa nga I just go out of my own para lang mag-reach out, kaya may kausapin and all that, gumagawa ako ng date, parang gano'n. Para lang talaga maramdaman mo na na life goes on. So appreciate mo natin yung presence ng bawat isa. Talagang kaya ako I appreciate those people who are caring for me, yung talagang nagmamalasakit magstay here with me. Talagang I really appreciate it talagang. I have known what it means to be alone and to be with company. Talagang ang laki ng difference. Yes, there are times that you need to be alone, pero not all the time, di ba? Not all the time. Kailangan may kasama ka talaga. Kaya appreciate nyo na yung asawa nyo. Kaya kung ganyan katabi nyo yung asawa nyo ngayon, sabihin nyo, I love you, honey, o baby, o sweet. Yan, tawagan namin sweet. Kasi talagang napaka-precious. Yan, at sa cell group nga, mahalaga na na talagang maramdaman nila na we care, we stir up love for one another. Yan. So that ignites and strengthens faith and that produces disciples who serve. Diba? Kapag tayo nasa cell group, tayo nag-grow. Doon natuto tayo mag-serve, di ba? Mag-pray, tapos nga ministry will begin at that home o kung saan merong cell group. Dahil nga nagkakaroon pagkakataon na tayo makapag-minister at talaga nagkakaroon ng atmosphere, nakikreate yung atmosphere of ministry, atmosphere of love, and atmosphere of good works. Di ba? Napapakain, di ba? Saya, di ba? Kanina sigurado masaya kanina yung house church sa kila Sister Lloyda. Sana yan, regular, na magkaroon ng simbahay doon, at talagang ma-reach yung mga kapitbahay, at talagang maramdaman nila na, wow, ang sarap pala sa born again. Hindi lang laging may kainan. Yung kainan, yung bonus na lang yun. Pero ang binabayar, ang talagang pinupunta natin din, yung fellowship, yung pagmamahal ng bawat isa, maramdaman nila na sila ay pinapansin, talagang mahalaga sila, and we really do care for one another. Kaya let's strengthen our fellowship even through this simbahay, house church, sa mga cell group natin, talagang hangga't maaari iwasan natin lumiban. Kung liliban man tayo malaman, diba? Talagang para hindi lang sila baliwala yung mga tao sa paligid natin. Yan. So do not neglect meeting together, sabi po ng verse na binasa natin sa verse 25, because isolation weakens believers. Diba alam naman natin yan kapag na-isolate ka, nanghihina ka. Diba sinasabi ko nga, mahirap pinag-iisa, talagang kaya nga ako, talagang isa ko sa concert ko, paano kaya kung, di ba, pag nag-iisa ka, mayroong emergency, something like that, hindi madali. Kaya yung isolation will weaken you So we make sure na talagang you're connected to one another.
Sabi nga ni Rick Warren, nobody should suffer alone. Walang dapat magdusa mag-isa. Kaya ako, kung ako man nagdusa, salamat sa mga nakiramay sa akin talaga. Salamat sa mga nagmalasakit, salamat sa mga dumamay, sa mga panahon na talagang darkest times of our lives. Yan, dahil nobody should suffer alone. Kaya nga, kaya talaga we do our best kapag meron tayong balitaan dapat puntahan, gano'n. Kaya nga, gawin natin yun, talagang let's do our best. Minsan, nalilimitahan lang talaga tayo, pero kung meron ka na rin lang kakayahan na talagang magpalakas sa iba, dumalaw o kaya mag-encourage, do it. Go for it. Amen. Talagang yan po ang mission natin sa ating 50 days of supernatural transformation. Na tayo ay talagang magpalakasan, maging kalakasan ng bawat isa, at tayo ay tunay na maging blessing sa ibang tao. And everyone say Amen and amen. So, home meetings strengthen consistency. Yan. Yung mga umatin sa Baxel group, sila yung talagang nagiging consistent sa sa paglilingkod. Yan, dahil nga kapag tayo nagkikita-kita, mas lalong hanap-harapin yan, di ba? Maging consistent ka hanggang sa maging part ng buhay mo at talagang ito yung maging sistema ng buhay mo. Para hindi ka na mabubuhay kapag ikaw ay hindi nakadalo sa gawain. Sana po ganun maramdaman natin na talagang kapag hindi ka nakadalo sa isang gawain ay mamimiss mo talaga. Amen, di ba? Parang may kulang. parang may kulang, parang meron akong ginagawa. Yung pala, di ka pala pumunta ng Bible study. Yung pala, di ka pala nagturo. Yung pala, di ka nag-attend ng church. Ako, kanina, meron sinila ako. Ang ganda ng, I hope it will be read by everybody. Pinost ko sa Facebook na importansya ng pagdalo ng gawain. Hanapin ko lang po. Maganda po yun. So, kung friend ko pa kayo, mababasa niyo po yung pinost ko sa Facebook. Sabi, wala. Wala. Anyway. Anyway, sabi doon napakahalaga ng pagsamba na pupunta ng Sunday service. Dahil pag di raw pupunta sa Sunday service ay para sinasabi mo hindi malaga si Lord o kaya talagang wala, hindi mo priority paglago mo and all that. Parang maraming sinasabi kapag hindi ka talaga dumadalo sa gawain. So I do hope na you're sending message to God and to other people na mahalaga si Lord sa iyo, mahalaga ang gawain, mahalaga ang paglago mo, mahalaga ang pagsamba sa Panginoon by being active in the worship service and also with our cell groups and house church, simbahay. Dahil nga po, ito yung papakita ng na involvement mo talaga. Na nagpapakita na at least hindi ka talaga bumibitaw. Lalo ngayon, sabi nga, yung madalas ka makita sa gawain, dahil nagpapatunay na isa ka sa mga naghihintay kay Lord. Amen? Isa ka sa nag-aabang, abangers ka sa pagdating ng Panginoon sa ating kapanahunan. Dahil malapit na talaga. Yan, sabi nga si Pablo nung sinulat niya yung mga kasulatan niya 2,000 years ago malapit na dumating si Lord sa kanila. Pero hindi pa dumating sa panahon nila. Pero ngayon, mas lalo na, di ba? Mas lalo tayong dapat mas maging excited sa pagdating ng Panginoon. At magagawa yan kung tayo nga ay talagang dadalo sa mga gawain. Yung katulad ng mga verses dito sa early church na nakita sa mga bahay, sabi sa Acts 2:46, 5:42, Romans 6:5, yan ang sinasabi diyan, mga Kristiyano nakikita sa mga tahanan. Yan kasi nga doon talaga magandang maglumago kapag ikaw nasa tahanan, di ba? Kung saan ka talaga nakatira at doon ka talaga magdi-disciple. Kaya I encourage everyone na if you can open your homes for simbahay, kahit kayo lang, kahit na online, kahit na manood lang kayo ng YouTube lesson na ina-upload natin ngayon and then you will follow through. Meron ng booklet na tayo ay mas maganda may handle kayo
Patuloy itong booklet na hawak ko. Tagalog at English po ito. Yan, ipopost po namin yung soft copy, pwede kayo na lang mag-print, pero meron po tayo na i-print na, yan nasa church, yung 40 pesos po. Ikaw sa amin lahat talaga magkaroon para may handle kayo, masusundan nyo yung lesson at kayo magkakaroon kayong sariling notes, takeaways on whatever learnings you will find in these messages or in these topics. Amen. So napakaganda po na tayo po ay magtulong-tulong sa 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 mga lesson na yan. Yan. So do not neglect the meeting of each other. Huwag nating pabayaan ang pag-meeting. So kung kayo po ay medyo nawala, balik lang. Yun lang talaga dapat gawin natin. Bumalik lang tayo sa mga gawain. Kung nasara yung Bible study, di buksan uli. Walang problema. Tuloy pa rin ang ating mission. Yan. Tapos sabi pa dito, yung cell groups is an encouragement to in difficult times. Yung simbahay, ang kalagayan niyan ay ito yung nagiging encouragement lalo sa mga hirap na panahon. Di ba? For example, di ba yung nakakatakot na mga kalagayan natin? Yung tayo ay na-threaten ng bagyong uwan, pero marami nasaktan. Yung threat ng lindol, at marami pa mga kalamidad. Napakalaking bagay na tayo po ay magpapalakasan sa bawat isa. Sabi po ng verse 25, encouraging one another as the day approaches. At yung day dito na sinasabi ay yung pagdating ni Jesus. Alam natin habang parating si Lord, habang malapit at malapit ang pagdating ng Panginoon ay lalo magiging mahirap ang mga buhay. Life is harder as Christ returns approaches. Sinabi naman talaga ng Bible yan sa panghuling araw, ito ang mga mangyayari, mababatbat tayo ng napakaraming paghihirap. At hindi magiging madali kapag ikaw ay nag-iisa. Hindi magiging madali kapag ikaw ay talagang isolated as a Christian. And yung magiging kalakasan mo ay yung spiritual family. Bisa pa nga yung physical family mo, yun ang kailangan ng kalakasan eh. Kaya hingi ka rin ng kalakasan sa labas talaga, di ba? So mahalaga na talaga pahalagan mo yung spiritual family. As we are always saying, ang spiritual family ang siya madadato mo sa langit. Malamang sa malamang, kundi born again ang ibang mong kapamilya, maghihiwalay kayo sa finish line. At ang mga kasama natin ang mga Kristiyano. So let us encourage otherwise bawat isa para po tayo maging handa sa pagdating ng Panginoon. Simbahay will strengthen believers through prayer and support. Wow! Diba? Ang simbahay magpapalakas yan para tayo po ay magpanalangin sa bawat isa, talagang maramdaman ng bawat isa na sila nga po ay may kapartner, di ba? Merong kasangga lalo sa panahon ng mahirap na kalagayan. Wow. So let us be an encouragement to one another, especially as the day approaches. We pray for one another and we strengthen one another. And everyone say, Amen and amen. So, ano gagawin natin ngayon? As a call to action, join our home cell group faithfully. Pwedeng dito tuwing Thursday, magkakaroon tayo ng Zoom online, Zoom Bible study para maganda kasi pag Zoom Bible study, pwede kayo matanong, pwede kayo mag-react. Di katulad ngayon yan ng Facebook Live, nanonood lang kayo, tapos amen lang, di ba? Pero maganda kung talagang you can participate. Pero ang pinaka first plan natin is to open your home for fellowship. Yan, magbukas tayo ng mga kontakin nyo kami para basta gusto ko magkaroon ng Bible study sa bahay ko, gusto magkaroon ng house church. We are very much open to that. Tapos at encouragement din natin na tayo maging leader. From attendee, maging leader tayo kasi maraming kailangan buksan na gawain eh. So make your home a center of prayer and mission. Yung tahanan nyo mismo ay maging lugar para sa panalanginan, kayo as a couple or sa family, kayo mismo nananalangin para sa church, para sa kaligtasan ng marami, para nga po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. So napakalaking bagay na talagang tayo po talagang mag-participate sa panawagan nito. So bawat sa I do hope yung mga names na nag-a-appear siguro sa kukontakin namin kayo for special. Hindi rin ganitong Bible study setup na nakikinig na kayo sa akin, kundi magkakaroon tayo ng interaction
kahit online, para nga mas ma-maximize natin, kahit nasa bahay lang kayo, you can participate. Amen. We will go to the pattern ng yung sa Tuesday, meron nga pala encouragement na ngayon, may sample na ganun. Online Bible study by 700 Club, isa po ako sa mga facilitator doon. 100 plus ang ma-attend. So, marami ako namimit ng mga ministeryo na pagpe-pray para sila po yung mapalakas. So, sa Thursday yan, I will send the link sa workers para 8 o'clock to 9 o'clock lang naman. So, isang oras lang. You will be blessed so much with the teachings na tinuturo ng mga 700 club personalities. Yan. So, let's make our home a center for prayer and mission. So, as a conclusion, big gatherings inspires us, di ba? Kapag mayroong service, masaya tayo, nakaka-inspire. Pero small groups will transform us. Wow! Small groups transforms us. Strong churches grow one home at a time. Wow! Yun po yung gusto natin na bawat tahanan, lumago. Isang tahanan, talagang magkaroon ng simbahay so that lahat tayo ay magkakaroon talaga ng opportunity para talagang tayo ay magsilaguan. Marami po ang maabot ng mga kapitbahay. Marami tayong maabot ng pamilya. At sa Tuesday, incidentally, sa Monday pala, yan, tayo po ay aabot naman sa mga 4-piece. At pagkakataon natin yung mag-scout ng mga opening doors para po sa simbahay like online natin. Simbahay on-site. Yan, dadalawin natin sila and then we will participate in their lives. So, in this type of mananalangin, yan, kaya napabilis kasi wala akong ka-discussion. Pero kayo na nandiyan, tayo, samahan niyo po sa pananalangin. Nawa ay kayo po ay maging faithful every Thursday. Thursday po tayo, no? Kasi nga po, nagkaroon lang kami ng lakad kahapon. Nag-meeting pala kahapon. Kaya hindi ako nakapag-online by Thursday. Pero isipin ko baka Thursday, Friday, magkaroon tayo ng online simbahay para mas marami tayong maabot. Kung kaya kayo pwede, anong araw, ang isip ko baka Thursday, Friday, Sunday, what hindi, no? We'll see kung ano yung mag-workout natin. Yan. So let's pray. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat po na patuloy namin napapatunayan ang kahalagahan ng simbahay na ginagawa namin, online man or on-site, house church, cell group, discipleship group, and even namin mga Sunday service. Napakahalaga na kami nagtitipon-tipon, lalo nga sa panahon ito na talagang marami nang nakakaligalig ng mga sitwasyon, na kundi kami makakuha ng lakas mula sa iyo sa mga kapatiran ay maaring bumigay kami, Panginoon. Kaya dinadalangin po namin na kami po ay magkaroon talaga ng heart and desire na talaga mag-participate sa aming simbahay, especially starting this Sunday, ang aming simbahay, season 2, na kung saan marami po ang tunay na ma-encourage na mag-participate sa ating gagawing simbahay launch, O God. Kaya salamat sa iyo, nawa ang aming mga patuloy mo kaming gabayan, palakasin, samahan sa anumang mga problema, anumang sitwasyon namin buhay, na madali ang mga sitwasyon, marami nag-iisa sa amin, comfort po yung mga nawalan ng mga sa buhay, recently, katulad ng Nicodemus, family, ni Pastor Ramirna, yan, ang mga Marcelino, sa Kayla Michael, at sila po mga nawalan ng mahal sa buhay, yung pamangkin ni Ate Vicky Angeles, Lord, na namatay. Lord, I pray na i-comfort mo po yung family kung paano magkakaroon kami ng gawain tomorrow doon. At yung aming launch sa sambahay this coming Sunday, I pray maraming mag-involve, mag-participate, at tunay na mag-engage para sa iyong kapurihan, Lord. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin, hindi nawawala ng kabuluhan. Ang lahat ng ginagawa namin, alam namin, may nangyayari sa aming pagsusumigasig para marami po umabot even through simbahay at sa anumang kaparaanan pa. Pagpalain mo po ang aming mga house churches, ang aming cell groups, ang aming mga simbahay, ang aming mga discipleship group, ang aming Sunday services, at lahat ng aming magawain na nagdalayo na, kami po patuloy mapagpala, Panginoon. Kaya po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And with that, paalala po, nandiyan po si Bishop Israel. If you want to reach out to him through online, pwede niyo siya bisitahin sa bahay nila kung basta nandun sila. Or yan, sa next Saturday, makakasama po natin sila. Okay, God bless, God bless. Shalom, shalom. See you Thursday para po sa pagpapatuloy na ating simbahay online. Yan, simulan na po natin series. Yan, sasabayin po natin series. So we'll be talking about the spiritual growth this coming Thursday. So don't miss that. Amen. So God bless you. Shalom. Namiss ko ang aking mga dabber cards. So salamat po sa next day. Nakinig.
Pagpalain po tayo ng Panginoon this night. Have a good night's sleep. Remember that you are greatly blessed, highly favored and deeply loved by God. We hope to see you again on the following online services. Sunday celebration. First service, 7 a.m. to 9 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 p.m. At LFC Columpit live page. Kids Sunday School, Sundays, 1 p.m. Live stream at One Hope Columpit page. Youth service online, Sundays, 8 o'clock p.m. Tune in at Influences, iClick page. Campus Gig, Sundays, 8 p.m. at Campus Influencer. JPEG Fellowship, alternately every Sunday of youth service online, 7 p.m. via Zoom. Daily Devotion, Monday to Sunday, 6:30 a.m. at LFC Columpit live page. Every Geezing is a Blessing. Mondays to Fridays, 7 a.m. at LFC Columpit live page. Quarantraining, Leadership Mentoring, Tuesdays, 7 p.m. via Zoom. Every Home for Christ, Wednesday, 8 p.m. by special arrangements through the leaders and workers. Via Zoom or live stream at LFC Columpit live page. House Church Online, Soaking and Special Prayer Night. Thursday, 7 p.m. at LFC Columpit live page. God's Word for You, featuring LFCI pastors and brethren. Fridays, 7 p.m. at LFC Columpit live page. God Works in You, alternately every Friday of God's Word for You. 7 p.m. at LFC Columpit live page. Prayer for the Nation, Saturday, 7 a.m. at LFC Columpit live page. To be notified on all our announcements, special programs and live stream services, please ensure that you have liked and followed our LFC Columpit live page. Keep yourselves posted and updated with all our online activities. Show your support to our online services by streaming, sharing and tagging your friends online. Let us make Him known in all our social media platforms. Once again, let us all unite and transform ourselves, and our nation for God's greater glory. Thank you for watching our online service. Always remember that you are greatly blessed, highly favored and deeply loved by God. We hope to see you again